Magandang oras, magandang buhay sa lahat ng ating mga katiyat sa mga kababayan. Sa bidyong ito ay malalaman natin gaano kalawak ang saklaw na kapangyarihan ng isang presidente. Sa ngayon si PBBM, gaano ba kalaki o kalawak ang sakop ng kanyang kapangyarihan? Well, dito sa bidyong ito ay dapat ito malaman ng mga tumitira sa kanya, ng mga DDS. Bago nyo tirahin si PBBM, panoorin nyo muna itong bidyong ito. Malawak ang kapangyarihan na kalakip ng pagiging isang Pangulo ng Pilipinas. Bilang punong ehekutibo, hawak ng Pangulo ang Executive Department na kinabibilangan ng mga ahensya ng gobyerno. Kung saan may kapangyarihan din ang Pangulo na magtalaga ng mga opisyal dito o ang tinatawag nila na power of appointment. Pagdating naman sa paglalabas ng mga patakaran, may ordinance din ng presidente para mas maging epektibo ang program ng kanyang administrasyon. 6 na executive issuance ang maaring ilabas ng Pangulo. Sa pamamagitan naman ng DILG, pwedeng pangasiwaan ng presidente ang mga local government unit. May kapangyarihan din ng presidente na kunin ang isang pribadong lupa o ipatupad ang prinsipyo ng eminent domain at gamitin ito sa kapakanan ng publiko. Ito ang maganda kay PBBM kasi hindi niya hinahabol yung mga nakaraang mga ex-president ng Pilipinas na mayroong mga ill-gotten wealth. Kasi bakit nagkaroon tayo ng 15 billion, trillion pala, 15 trillion na utang, samantala bago umalis ang kanyang ama sa pagiging presidente ng Pilipinas ay meron lang tayo 20 billion na utang. Ngayon ay 15 trillion. Pag-upo ni PBBM ay 15 trillion kaagad ang utang ng Pilipinas. Bakit ganon? Ibig sabihin ay merong kinuha sa kaban ng bayan yung mga nakaraang administrasyon. Pero hindi niya hinabol, sobrang bait si PBBM. Wala siyang hinabla, wala siyang pinakulong kahit yung vlogger na palagi siyang inalipusta, yung vlogger na sa US, yung naka-eyeglass na Maharlika ang pangalan, ay hindi man lang niya pinakulong, di ba? Grabe, sobra. Hindi nga lang kinasuhan ng libel. Ganito katahimik si PBBM, pero malalim ang pag-iisip niyan. Isang kumpletong intellectual man ito. Kaya wag niyong basta-bastang tirahin yan, baka babalik sa inyo ang inyong mga tirada. Okay, patuloy tayo dito sa video kung ano pang mga powers meron itong si PBBM. Ito pala tungkol sa mga lupa, pwedeng kunin niya ang mga mga public domain na lupa at ipamimigay sa mga dapat pagbigyan. Kaya nga meron siyang land reform na Republic Act kung saan ay marami siyang binibigyan ngayon ng mga titulo ng lupang sakahan at pati mga utang ng magsasaka ay binayaran niya. Yan ang kanyang agrarian reform, pero hindi gaanong binabalita. Diba? So, ganyan kabait si PBBM. Balik tayo sa video. Pagdating naman sa mga dayuhan, may kapangyarihan ng Pangulo na i-deport at baguhin ang immigration status ng isang foreigner habang nasa Pilipinas ito. Ilan pa sa mga kapangyarihan ng Pangulo ay ang pag-veto ng mga bill na ipinasa ng Kongreso. Gayon din ang pagdedeklara ng martial law. Ang termino ng isang Pangulo ng Pilipinas ay limitado lamang sa 6 na taon at hindi siya pinahintulutang maihalal muli. Maliban po sa pagiging pinuno ng bansa, siya rin ang nagsisilbing Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sa sweldo naman ng Pangulo, pumapatak ito ng mahigit 400,000 kada buwan o halos 5 milyong piso kada taon. Samantala, batay sa konstitusyon, ang mga opisyal na maaring humalili sa Pangulo ay ang Vice Presidente. Susunod ang Pangulo ng Senado at huli ay ang Speaker ng House of Representatives. Ito na ngayon ang malaking isyu. Itong gusto nilang i-oust, gusto nilang patalsikin si PBBM. Kasi diyan sa mga successors na yan, sa line of successors, kung sakaling mamatay o maaksidente si PBBM, ay ang halili sa kanya, yung substitute, ay automatic, numero 1, Vice President, pangalawa, Senate President, at pangatlo, Speaker of the House. Ito na yung si Romualdez, ang tinatawag nila Tamba. Tambaluslos daw, pero itong Vice President natin ay tambalustay.
nilulustay ang bilyong-bilyong peso na OVP budget ng 11 days lang. Grabe, ni walang isang sasakyan na binili. Saan kaya napunta yung pera? Kaya nga gusto na nilang mapatalsik si PBBM para automatic na nauupo si Sara. At pag upo ni Sara ay ikot-ikot at dilat yung kanyang mata at loading. Diba? Anong mangyayari sa Pilipinas? Balik na naman ang pagiging probinsya nito ng China. Magiging province of China na naman ang Pilipinas. Secretly dahil sa tinatawag na Gentleman's Agreement. Xi Jinping and Digong. Yun ang kanilang agreement na gawing probinsya ang Pilipinas na hindi natin alam. Senate President, ito'y pro-Marcos. Kaya gusto nilang patalsikin din yan. Lalo na itong Speaker of the House. Gusto ngang ipaasa sa Senate ito ni VP Sara. Para siya lang talaga sigurado dyan uupo. Ngayon, naunahan siya ng Senado at Congress, siya yung i-impeach ngayon. At baka siya ang tatalsik at ang halili sa kanya sa pagka-presidente sa 2028 sa pagkandidato ay si Robin Padilla. Papayag ba kayo? Kung hindi si Robin Padilla ay si Panilo, yung attorney. Papayag ba kayo? Mukhang parot, di ba? Buti pa kung sabi ng taong bayan, kunin nila si Raffy Tulfo. Di ba? Medyo malakas pa yun. Kasi may panindigan. At hindi naman gaanong involved sa mga China dealings, di ba? So ganito ka powerful ang isang president. Pwede siyang mag-declare ng martial law. Ang martial law ang pinakamatindi sa lahat. Pag ma-declare yan, ay wala nang makapagsalita sa kanya ng masakit. Kasi mahuli na kasi military rule ang martial law. Wala nang mga vloggers pwedeng nang ipakulong kaagad. Walang pwedeng magsalita ng masama sa presidente. Kaya kung ako kay PBBM, mag-martial law ako, pero dapat i-control ng mabuti ang military. Kasi nung martial law ng kanyang ama ay umabuso ang military, marami din nga namatay na mga inosente. Ang akin lang kung mag-martial law para mawala na yung mga bumabatikos sa kanya, na hindi naman totoo dahil mga bayaran na mga vlogger ng China. China ang nag-funding. 30,000 to 100,000 ang sweldo ng mga trolls Kaya maraming trolls sa Pilipinas. Merong estimated 80,000 10,000 lang ang nasara na mga channel. Pero 80,000 merong trolls ang Pilipinas ng China na pro-Digong, pro-Kibuloy at pro-China. Okay, balik tayo sa video. At ito ay sa kondisyon na hindi na magagampanan ng presidente ang kanyang tungkulin dahil sa pagkasawi, disability o resignation. Mahalaga ang posisyon ng isang pangulo. Sa kanya nakasalalay ang magiging kahihinatnan ng ating bansa sa loob ng 6 na taon. Teka, Ay ang balikan muna Speaker natin to ng House of Representatives. At ito ay sa kondisyon na hindi batay sa konstitusyon ang mga opisyal na maaring humalili sa Pangulo ay ang Vice Presidente. Susunod ang Pangulo ng Senado at huli ay ang Speaker ng House of Representatives. At ito ay sa kondisyon na hindi na magagampanan ng Presidente ang kanyang tungkulin dahil sa pagkasawi, disability o resignation. Mahalaga ang posisyon ng isang Pangulo. Sa kanya nakasalalay ang magiging kahihinatnan ng ating bansa sa loob ng 6 na taon. Alright, maraming salamat sa inyo UNTV para sa inyong video. Kudos sa inyong lahat dyan. At yun lang ang ating episode ngayon tungkol sa malawak na saklaw na kapangyarihan ng Pangulong PBBM at ng lahat ng maging presidente ng Pilipinas. At hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, like, and make a comment. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat.